when she looks at me. I know the girl sees things nobody else can see. All of the secret fears and... Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, yung caption ng isang andito, wala nang taga-abot ng tissue si Ma'am Catherine mga kasembreros. Alam, medyo naawa ko dito Ma'am Catherine kasi nung sa TCL siya, kasi diba nung kasagsagan ng Hello Love Again promo, talagang may taga-abot talaga siya ng tissue, no? Tissue, tapos si Tisoy. So magkalapit mga kasembreros. Ang caption, ang kulat kasi, tapos hindi ko to na isali no nakaraan, yung ito na part, kasi parang kuha lang siya ng isang fan mga kasembreros na andon sa venue. Sabi niya wala nang taga-bigay ng tissue kay Catherine. So ayun, kasi talagang pawisin si Ma'am Catherine mga kasembreros. So nung sa Iloilo sila, no, yung sa Caloocan, sa Marquee Mall mga kasembreros sa Pampanga, dun sa Maya Sulinad, no, sa mga halos lahat ng venues, ayan, nagpo-provide talaga ng tissue si Tisoy mga kasembreros. Lalo yung sa Caloocan, sa Iloilo talaga mga kasembreros, sa escalator sila na kung saan ayan nagala Superman, at saka lumukso talaga si Pops Alden sa kabilang side ng escalator para lamang magpakilig at saka iabot ang tissue, no, kaya attorney mga kasembreros. Ang dami actually, ang daming alaala nitong tissue na ito mga kasembreros, kasi nung isa kinain naman kasi. Ang sobrang kulit ng inyong box office queen nung sa market tagig sila, ayan, kinain niya yung tissue mga kasembreros. So itong box office queen niya talaga, kapag nakakaisip ng kung ano-ano ay ginagawa talaga at walang takot mga kasembreros. Bakit mo kinain ng tissue bago yung ating items mga kasembreros? And then next item natin mga kasembreros, ito si Risa, ayan, nagpost no ng kanyang Instagram account mga kasembreros, na kung saan ay family picture nila, no. Wala si Sir Alden dito, parang nauna ng konti si Sir Alden, no. Kasi sa picture na ito ay na Laysam lang, si Mama Ten, si Sir Daddy Bay, si RV, at saka si Angel of course, no, si Risa. Or hindi lang siya nakasali kasi may interview siya at that time. Baka sabay-sabay naman sila, no. Pero may interview lang siya, no, kaya wala siya sa picture na ito mga kasembreros. And then ito, yung Barrio Fiesta, yung kanilang Facebook page ay nag-upload, no, ng complete version ng flight at pagdating doon ni Sir Alden mga kasembreros sa London Heathrow. So naalala ko dati yung Fourth Impact ay dito rin pala sila, no, sa Heathrow, Heathrow International Airport mga kasembreros. So siguro ito, isang kupapamaunlad at ayun, sabay-sabay para sila. Nakita ko na nasabay-sabay sila ni Daddy Bay at saka nila Risa mga kaso dumating, kasi nga sa private class sila na eroplano mga kasembreros. So ayun, no, grabe na magkano kaya yung binayaran ni Sir Alden dito. Siguro kahit na 100,000 silang lahat or 200,000 kayang-kaya naman ni Pops Alden, no, lahat sila sa isang private class na na accommodation mga kasembreros, kahit na ilang piraso pa yan sila or ilang tao pa yan sila mga kasembreros. So kasi diba si Angel, 6 ba sila? 7. Parang 7 yata sila mga kasembreros. Si Alden, si Laysam, si Angel, si Risa, si Daddy Bay, si Mama Ten, si RV. So parang 7 yata sila mga kasembreros. So nagbilang talaga dito, you know. So ayan po mga kasembreros. And then next item natin, ito pa yung 2016 niya, parang shinare ng isang admin. 2016 niya, no, dun sa London mga kasembreros, nung nakakulay yellow siya. So parang na throwback lang ng isang kasi first time niya pumunta ng London at that time. So parang hindi nakasama ang family niya dati, kung kaya ngayon ay talagang binigyan ng pagkakataon at sinama ni Pops Alden ang kanyang family mga kasembreros bilang parang birthday celebration na rin, no, ni Daddy Bay. Kasi nga ay yung kanyang tatay ay mahal na mahal niya box office king mga kasembreros. And then ito, isang admin, yung yung tawag dito, yung nagkumpara, no, parang animation siya mga kasembreros, na sina Sir Alden, si Sir DJ, si Sir James Reid at saka si Sir Enrique Hill mga kasembreros. So parang animation siya.
Ang kulit ni Sir Alden kasi yung ano niya dito is merong balbas yung pinakaunang mga pictures. Tapos may kulay dilaw, may kulay ang kulit no, parang ano siya, parang animation AI generated mga kasembreros. Pero pwede siya no, parang boy group mga kasembreros. So parang wala namang comparison dito no, parang ano lang, parang trip lang nila na dito na i-edit at saka ilagay sa isang frame ang tatlong heartthrobs na ito. Pero syempre no, when it comes to achievements talaga ay walang makakatalo kay Sir Alden. Sorry po sa ibang mga ano, sa ibang mga fans ni Sir DJ, Sir Enrique Hill at saka Sir James Reid mga kasembreros. So when it comes to achievements, no, we're not comparing naman, pero ano lang, realistic lang ba mga kasembreros. Sorry po. And then ito yung video pala no ng tao dito ng landers na pagpunta ni Ma'am Catherine. Nakasama nga sina Tatay Cardo mga kasembreros at yung si Snowy. So parang uminom sila dun sa last part mga kasembreros, parang juice yata yung ininom nila or parang free taste no. Kasama yung isang fan din dito mga kasembreros. Tapos tinanggal niya yung mask niya. Naka-mask siya most of the time kasi baka dumugin mga kasembreros no. So ito po si Ma'am Catherine mga kasembreros, sobrang bait, naka-glasses siya. So enjoy lang yung box office queen no. Patawarin na natin siya mga kasembreros ha. So let's forgive one another po. And then ito next item natin. So si Jamie Pinas no, kinampan niya yung parang na mention at saka alam na alam ni Ma'am Catherine yung kumapa favorite color. Inaalala ko dito mga kasembreros yung sa time na nasa compliment battle sila or parang telepathy challenge yata yun. Grabe ang lalim na pala nung, kasi alam ni Ma'am Catherine yung favorite movie ni Sir Alden, favorite book no. So doon ko na sobrang lalim na nga talaga ng kanilang ano, ng kanilang friendship at getting to know each other mga kasembreros. So walang duda kasi nga hello love goodbye pa lang, 'di ba? Yung sa magandang buhay nila na interview. So parang hinahayaan na ni Ma'am Catherine na kilalanin siya ni Sir Alden, tapos si Sir Alden din naman hinahayaan na siya na kilalanin si Ma'am Catherine. So noon pa lang no, naka-build na sila ng strong friendship at saka closeness mga kasembreros. And kumbaga pa discovery ba, yun ang sasabi niya dati na parati na pag in-interview siya na Tito Boy na in-explore nila yung bawat isa, yung similarities, yung differences and so on mga kasembreros. So kung kaya team panatag po tayo mga kasembreros ha. And then ito siguro last item sa atin. Ito yung ano, yung mga times the pictures ito mga kasembreros ha. Kasi video yung ilagay natin nakaraan. So ito yung mga pictures na parang inabutan si Pops Alden at saka bagong dating sa Heathrow Airport mga kasembreros. Tapos itong last item is ang kulit ni Ma'am Catherine kasi nga yung parang ganun siya at saka nakahawak siya sa phone mga kasembreros. May hawak siya na phone tapos parang ang kulit ni Ma'am Catherine. Hindi ko alam kung part ito ng kanyang endorsement, pero old photo po ito mga kasembreros ha. Lilinawin ko lang kasi baka i-bash nyo ako. Alright, sinasyo sa ating Catherine items ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And today is July 5 Saturday. Happy weekend, blessed weekend po sa bawat isa. And sana po ay nakapagpahinga tayo and magsasarado na po ang tindahan ni Kasombrerong Dennis. So sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Word of God is sobrang ganda po nito mga kasembreros. Ang title, Everlasting Love. Jeremiah 31:3, the Lord has appeared of old to me, Prophet Jeremiah, saying, yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I, God, have drawn you. Grabe no? Ang ibig sabihin po ng everlasting mga kasembres according sa Cambridge Dictionary ay lasting forever or for a long time, pang matagalan, hindi lang pang temporary. Sabi naman ni Merriam-Webster, lasting or enduring through all time, eternal mga kasembres. Grabe no? And yung Biblia po ay compilation, okay? Kung pinag-ipon-ipon, pinagtipon-tipong reminders at saka powerful kasi ang Biblia mga kasembres, no, powerful at saka amazing reminder sa atin ng Panginoon na yung kanyang pag-ibig no, ay nire-remind tayo ng kanyang love, eternal loving kindness, mercy, forgiveness and so on mga kasembreros. Sa Biblia natin makikita yan mga kasembreros. And powerful kasi yung word kasi ganito yan ha, kapag ang isang tao na bago ng Biblia, yung approach niya, yung paghitungo niya sa gulang niya, sa anak niya, asawa, kapatid, kaibigan and so on ay nag-iiba. Okay? Dito makikita na
yung salita ng Panginoon, yung Biblia, kapag ang tao ay talaga nagbabasa at ina-apply yung Biblia mga kasembres sa buhay, no? Ang pananampalataya niya ay lumalalim, reading, listening, hearing the word of God ay nag-iiba. So dito natin nakita na mas may power talaga at powerful talaga ang salita ng Panginoon mga kasembreros. Napansin ko kasi, na-observe ko ang magulang, or kung sino man dyan ang nagdidisiplina sa anak or sa kapatid for example, o asawa for example, hindi nila nababago ng pagtutungayaw lang, wag ganyan, ito naman, parang puro pagalit lang mga. Pero kapag nagbasa ang tao ng Biblia pala, kayang baguhin ito because that's the amazing power of the Word of God mga kasembres. And subok na yan, at saka ako talagang living testimony, living proof mga kasembres na nababago, no? From mayabang to naging humble, yung nagmumura parang nag-iba, bumait na, yung dating hindi caring, hindi loving, walang care sa family, hindi caring sa kapatid, no, hindi maalagain. So ganun mga kasembres, walang spirit of servitude, yung gustong parati siyang nagsisilbihan, so ngayon siya na nagsisilbi. So yung salita ng Panginoon, yung lasenggo, naging mabait na mga kasembres, hindi na siya naglalasing mga kasembres. So parang ganun ba. So dito natin makikita na yung Biblia, tsaka hindi lang siya kasi hindi lang siya 1 day, 2 days, 1 year, 2 years, or 5 years, or 10 years process mga kasembres. It's a lifetime journey. It's a lifelong journey ang pagbabasa ng Biblia, kasi habang tayo nga ay nabubuhay, kumakain tayo ng physical or material foods, di ba? So tayo din habang nabubuhay ay dapat din pakainin natin yung ating kaluluwa mga kasos ng Biblia. Kasi yun talaga dapat mga kasembreros, no? Parang wala nang question dapat. So isn't it amazing na isipin mga kasembreros na yung pag-ibig at saka katapatan ng Diyos ay unchanging. Sabi dito, everlasting love and loving kindness mga kasembreros, or faithfulness ay walang katapusan. So eternal siya, no? Everlasting, from everlasting to everlasting to everlasting. Even thousands and millions of generations pa ang lumipas at ang may panganak sa mundong ito. So imagine nyo ba, after 100 years, yung bahay na pinagpapaguran natin ngayon, yung kotse na pinagpapaguran natin ngayon, yung lupa na pinag-aagawan at halos magpatayan ang mga kamag-anak natin, yung mga propiedad, yung mga properties, yung cellphones, lahat ito, no, bagong inhabitants, bagong mga tao na ang andito sa mundong ito. So kung kaya napakaikli ng buhay para maging bitter mga kasembres. Alam nyo, nakakabago at saka nakaka-transform talaga ng mindset at ugali ng tao ang pagbabasa ng Biblia, na kung ipaparealize sa atin at papamukha sa atin ng Panginoon in a nice and loving way na ang buhay natin sa mundong ito ay napakaikli lang talaga. Napakaikli lang para maging bitter ka sa anak mo, sa asawa mo, sa kapatid mo, maging harsh ka sa kahit na kanino. So napakaikli lang po talaga ng buhay. Kung kaya, alam mo yung 40 years, 20 years, parang lang yan, parang 2 years at 4 years lang yan mga kasembres, sabi ko sa inyo. And come to think na kapag tayo ay uugod-ugod na, no, sobrang tanda na, tapos kukunin na tayo ng Panginoon. So depende, no, kapag tayo ay nabuhay ng may pananampalataya at naayon sa kalooban ng Panginoon dito sa lupa, ay sigurado na sa heaven tayo mga kasembreros. Pero kapag tayo po ay walang time sa Biblia dito sa lupa, walang panahon sa Panginoon, sa prayer, sa fasting, sa paggawa ng kanyang salita talaga, yung kalooban niya mga kasembreros, yun ang tinuturing na kapamilya ng ating Panginoong Hesus mga kasembreros, at tinuturing niyang anak. So kung kaya para sa akin, no, yung pag-ibig ng Panginoon damhin natin araw-araw. And kapag tayo ay na-overwhelm sa mga bagay na makamundo, sa mga routines natin araw-araw na hindi naman natapos-tapos, we can take comfort in knowing that God is always there for us. His faithfulness never wavers even when our own faith may falter mga kasembres. This verse serves as a powerful reminder, yung Jeremiah 31:3 nga, na powerful talaga mga kasembreros, ng lalim, ng lawak, no, ng pag-ibig ng Panginoon para sa kanya mga tao. At makakahanap tayo ng steadfast care mga kasembres, yung pag-aalaga, pag-aaruga, pag-ibig na walang hanggan at walang kapantay. At wala talagang papantay mga kasembres sa pag-ibig ng Panginoon, kasi from the time that He created us, no, He created Adam and Eve, down to Noah, na sa grabe pwede niyang patayin kahit yung
pamilya ni Noah, but because of the faithfulness of Noah and his family, ay na-preserve ang buhay ng tao, ang lahi ng tao, ang humanity, mga kasumers. Na-imagine nyo ba, what if parang hindi na sinave ng Panginoon si Noah sa ark, mga kasambreros? Na-imagine ba natin kung may humanity pa ba ngayon? Tayo ba ay nag-exist pa? Wala nang second chance, wala nang Jesus Christ na dumating, because wala nang mga mortal beings, wala nang mga tao na dapat i-save, mga kasens. Pero grabe yung pag-ibig ng Panginoon talaga, steadfast at eternal at saka everlasting. So let's hold on to this truth, mga kasembrero, sa ating puso, at magtiwala tayo sa kanyang walang hanggang pag-ibig na binibigay ng God the Father, mga kasembrero. And as a sort of background, introduction pa lang yun, no? Pero ito, mga kasama, ito ay sa time ni Jeremiah, yung 31 verse 3, sinusulat niya ito para sa mga Israelites, mga kasembrero, sa kalagitnaan ng kanilang turmoil, ng pighati, ng pagkatalo, ng dismay, mga kasembrero, disappointments, downhearted sila, mga kasembrero. They were grieving, no? They were weeping, mga kasembrero, because they turned away from God. At saka sinasamba nila ang mga Diyos-Diyosan. Nag-engage sila sa mga hindi makatarungang practices, no? At ang message actually ng Jeremiah chapter 31, yung buong chapter, mga kasembrero, was crucial kasi nag-offer ito ng glimmer ba, yung sinag ng pag-asa na meron sa kalagitnaan natin when we're in despair, we are in grieving moment, mga kasembreros. God is assuring His people sa atin ng kanyang everlasting faithfulness na hindi natatapos, at ang everlasting love, mga kasembreros. That is why yung ating title ay everlasting love, mga kasembreros. So the Lord appeared to us in the past. So ang pinakaunang phrase dito na sabi niya na the Lord has appeared to me of old, no? Of old, ibig sabihin, mga kasembreros, ay siya dati, siya ngayon, siya ang nakaraan, ancient siya, mga kasembres. That's one of His names. He's the God of ancient, no? Kumbaga pa, dati pa, kasi nga He created the universe, He created every single thing, and even us, mga kasustalo na po ang tao, ay nilikha niya tayo. So, kumbaga pa, yung lolo natin, di ba? Yung lolo natin, kung nabubuhay ang lolo natin, no? So, masabi natin na sila ay mga ancient, mga ancestor, mga kasembrer. So, God Himself is the God of ancient, kasi nga, siya dati. Kasi siya ang pinagmulan, mga kasembrer. Kumbaga pa, hindi natin masukat-sukat. He's not 1 million years old. Hindi siya 10 trillion years old, mga kasembreros, but He's eternal. Wala siyang sukat, walang edad, walang limit, mga kasembreros. Grabe, no? Alam nyo, nakaka-amaze, mga kasembreros, na pag-usapan talaga itong Biblia, kasi nga nakakamangha, and kung pa sa measurement, sa sukat, hindi po siya nasusukat, mga kasembreros. His love, His depth, His mysteries, mga kasembreros. Come to think of the universe, yung beyond universe, yung mga galaxies, constellations. So, na-imagine mo natin how powerful, how wonderful, how amazing, how great our God is. Super duper duper duper. Hindi kayang ilarawan ng ating mga adjectives, kahit na i-multiply natin at i-add natin sila 10 times, 1 million times, mga kasembreros. So in conclusion, let us reflect Jeremiah 31:3, mga kasembreros, na isa pamuhay natin, na tayo po ay nire-remind one more time ng Panginoon ng kanyang eternal at everlasting love, mga kasembreros, and kindness, kabutihan na nag-i-endure through all circumstances and through all generations, mga kasembreros. So maging panatag tayo, no? Let us take comfort in knowing that we are deeply loved by a God whose affection never fades, whose love never fades and ends, mga kasembreros. So yan ang ating panalangin, no? And God's everlasting love is comforting assurance sa atin na He's always with us no matter what we may face. Alright, salamat po in the meantime, ng mga kasembreros. Nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, loving kindness, eternal ang kanyang faithfulness at ang kanyang pag-ibig. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next time ng mga kasembreros, and paalam po. I love you.